So guys, bigay lang po tayo ng reaction dito sa live ni Attorney Libaya, no? Isang sikat na abogado mga kababayan, na patungkol ito sa sabi flood control problem sa Cebu. Kasalanan ni Digong Duterte ayon daw kay Attorney Claire Castro, Pit Governor Barry Cuatro. At bakit kaya mga kababayan parang bumabaliktad na tong si Governor Barry Cuatro mga kababayan, no? Sa nangyayari. So panoorin natin mga kababayan itong banat ni Attorney Libayan dito kay Attorney Claire Castro. Sinupalpal ni Attorney Libayan tong si Claire Castro mga kababayan. Panoorin nyo. Ngayon, mga kabatas natin, yung merch natin, syempre, improve natin ang i-improve yan. Kasi may nadali rin natin konti yan para umabot sa ating year-end party. Pero tulad ng sinabi ni Rickul, mga kabatas natin, una pa lang yan. Una pa lang yan. Huwag kayong mag-alala. Okay? Ito, mga kabatas natin, ha? For someone who doesn't actually care about colors, no? Itong si Attorney Claire Castro, na sinasabi ko sa inyo, gaya-gaya lang naman yan, di ba? For someone who doesn't care about colors, mga kabatas natin, big deal sa kanya yung kulay. Tignan niyo mga kabatas natin, ha? Politika sa Pangulo. Pero pag-usapan natin dito yung kay kasi title nito, Duterte Alay, Cebu Governor, Barry Cuatro dismayado sa Duterte projects sa Cebu. So papakita na naman natin yung kanyang kasinungalingan. Okay? Let's go. Sabi natin, ang sagot natin kanina, ang Pangulo walang kinikilalang kulay yan. Kung kinakailangan tulong, Di ba? Ang Pangulo walang kinikilalang kulay yan. Okay, that's good. Di ba? Okay naman yan. Wala dapat kinikilalang kulay. Ganun naman talaga dapat lahat. Pero bakit ikaw? Bakit ikaw? Kung ang tunay mong boss ay itong si President Bongbong Marcos, ikaw din dapat susunod doon sa kanyang Sinasabi. ehemplo. Tama. 'Di ba? Dapat susunod ka rin sa kanyang ehemplo. Kasi nga, kung spokesperson ka ng Pangulo, tapos ikaw puro kulay lang ang lumalabas sa bunganga mo, di ibig sabihin yung Pangulo, puro kulay din ang iniisip. Duterte Alay, Cebu Governor, Barry Cuatro, dismayado sa Duterte project sa Cebu. Bilang isang spokesperson ng Pangulo, dapat sumunod ka sa kanyang ehemplo at huwag kang puro Duterte. Tama. Di ba? ibibigay yan ng Pangulo. Walang politika-politika sa Pangulo. Ha? Sabi ko sa inyo itong si Attorney Claire Castro, mga kabatas natin, ano lang yan. That's just another layer para mapagtakpan itong si President Bongbong Marcos. Walang politika-politika kay President Bongbong Marcos, pero sa'yo, sobrang politika-politika. My gosh. Sabi ni Jaycon, puro Trillanes nga ang source, ibig sabihin si BBM Trillanes ang source. Siyempre, wala naman tayong magagawa kasi spokesperson ng Pangulo yan. Although sinasabi niyang hindi siya spokesperson ng Pangulo, he is speaking again for the president here. Diba? Tignan nyo. Marcos Jr. kay Governor Barry Cuatro na alam naman natin na Duterte supporter. Sabi natin, ang sagot natin kanina, ang Pangulo walang kinikilalang kulay yan. Kung kinakailangan tulong, diba? Sabi niya hindi siya spokesperson ng Pangulo, pero she is always speaking for the president. Ganyan po kasi nungaling itong taong ito. ibibigay yan ng Pangulo. Walang politika-politika sa Pangulo. Ha? Walang, kumbaga, siya yung presidente. Hindi spokesperson yan pero she is speaking in behalf of the president. Ganyan na tayo niloloko ngayon, mga kabatas natin, na parang wala tayong utak katulad nila. Okay? Diyan, ay kailangan niyang tulungan kapag kinakailangan talaga yung tulong. Kaya pwede ka maging dito. Hindi pwede yung presidente, meron favoritism na, ito kakampi ko lang. Bakit ikaw may favoritism ka? Atakdog ka?
hoax person po siya ng Pangulo. Malamang, di ba? Tagapag-deliver ng hoax. Ito lang, hindi. Kahit nilalantad mo pa na ikaw ay Duterte supporter. Walang politika pero puro DDS at paninira content. Exactly. And lying. Tama. Go against the president. Go against any of their allies. Yung mga ibang ally nila, mga kabatas natin, katulad ni Trillanes, magproduce ng sinungaling. Tapos, ikakalat ng spokesperson na si Attorney Claire Castro. Yan yung template nila. Alam ko yan. Why do I know? Because I know Attorney Claire Castro. Hindi yan, baliwala yan sa Pangulo. Pupuntahan at pupuntahan ka. Diba? Bakit? Siya yung ama ng bansa. Kailangan mo ng tulong. Di ba? Spokesperson ng Galawan no? Pilipino yan. Kababayan yan. So, hindi pwede ganun. Kasi may tanong kanina eh. So, di ba? Puntahan natin yung kanyang ano na naman. Binali dito na usapan. Ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water siya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. see? Lahat ng flood control project sa kanila substandard. Lumabas sa report ko kanya, pero ano lang yung mga kaklir, initial lang yun parang may more pa yun, more. 300. Kaninong project yon? Executive Department. Sino ang head ng Executive Department? President. Plus na, ang nakita pa lang namin sa website. Pero according to Sec Vince, meron siyang kopya na, syempre updated na, di ba? Sabi ni Charlie Gonor, kilala niyo talaga siya, nilibre pa nga daw kayo sa party niya. Si Caillou, wala ako doon eh. Pero ito, nilibre ko rin naman siya, pero wala namang problema. Hindi naman ako para, kahit tanongin nyo, yan, sina Ricol, yan, sina Caillou. Hindi ako nagbibilang ng pera. Let's go. Upgraded na, or updated na. So, meron pa. Pero according to Cebu Governor Baricuatro, na Duterte ally, solid yata to dati na solid Duterte ally. Di ba? Di ba kasasabi niya lang na wala dapat Kulay-kulay. wala dapat kulay-kulay. Pero bilang spokesperson ng presidente, ikaw yung taga-kulay. Na yung lahat ng flood control sa Cebu, lahat ng project, substandard. Tuloy. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind, without giving details, ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right, okay. So I will leave you on that. But Maraming salamat at nakipagtulungan talaga siya sa pag-iimbestiga. they believe that it was the past administration who is responsible. Definitely, Karen. Past administration. Dito siya magsisinungaling, tignan nyo. Ang kamasas natin. Past administration, Diba? During the past administration, inamin niya. Ni Governor, ulit. Definitely, Karen. Because I'm just here. Just definitely, Karen. Believe that it was the past administration. All right, okay. So I will leave you on that. But they believe that it was the past administration who is responsible. Definitely, Karen. Because I'm just here, just over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July, and he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Tapos yung title niya, Duterte Projects sa Cebu. Duterte ally, Cebu Governor Baricuatro dismayado sa Duterte Project sa Cebu. Pero mga kabatas natin, ang pinapatukuyan dito ni Governor Baricuatro, mga kabatas natin, hindi yung Duterte, kundi yung past administration na si Gwen Garcia. Una po, alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Yeah, 2019, yes. So, nung 2016. Hanggang ngayon, sabi niya.
Hanggang ngayon, sabi niya. Pero hindi niya pinansin yon. Kasi kailangan, mga kabatas natin, Duterte lang ang may kasalanan. Lahat dapat Duterte lang. Propagandista talaga, di ba? Pinipili lang. Tapos yung title niya, mga kabatas natin, Barry 4, dismayado sa Duterte Project sa Cebu. Tapos puro Duterte yung pinopoint out niya. Samantalang hanggang ngayon, sabi. When in fact, mas matindi hanggang ngayon. Kasi nga, 3 years nang nakaupo. Mm. Yung presidente ngayon. Oh. It was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019, Pero sa records, meron mga clip. Since 2016. nagsimula. Okay. Di ba? Ipilit mo Pinipili pa. talaga no? Nakita nyo ba yung propaganda na yan? Kasi 2016 nga naman talaga kasi umupo itong si Digong. Eh di syempre mga kabatas natin, bilang isang propagandista at sinungaling na tao, ang gagawin mo, pipiliin mo lang yung mga i-highlight mo. Para makapagpropaganda ka at makapagsinungaling, kahit alam mo yung konteksto ng pinag-uusapan nila, dadaliin mo sa title, dadaliin mo sa thumbnail, tapos gagawin mong propaganda mong sinungaling ka. My goodness. Alright. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. O, see? Mga clear? Duterte alay na to. Oh. 2019. Okay. Nagsimula. I suppose, sabi niya, Duterte alay na to, sabi niya. So, ibig sabihin ba, kahit Duterte alay siya, ibig sabihin ba dapat tahimik ka sa korupsyon ng iyong kaalyado? Tama. Tanong ko lang mga ka-clear kasi itong si Attorney Clarence Castro na sinungaling mga batas natin at propagandista, okay, yung talamak na korupsyon ngayon, especially yung lantad na 2025 budget, prinoproteksyonan niya pa. Si Romualdez, si Saldico, innocent until proven guilty daw. Oo naman, okay naman. Pero ang problema natin dyan, bakit ikaw ang nag-aabogado para sa kanila? Sasabihin mo, walang kulay-kulay, walang kulay-kulay. Tapos ngayon, kapag lumabas na yung Duterte, puro Duterte lang ang atake, kahit hindi yun yung konteksto. My goodness. That's unfair to the Filipino people. You know why? Because you're being paid. Puro ka propaganda. Puro ka twisting the narratives. Puro ka pagpapalabo ng mga bagay-bagay. Diskaya, BBM alay din yun. Exactly. Tanungin nyo nga sa kanila, sabi ko sa inyo, kung gaano sila ka-close ni Sandro Marcos. Magugulat kayo. Alam ko, ang description sa kanya kanina, na syempre ayaw natin na bigyan ng kulay, di ba? Walang kulay ang politika dapat dito. Ganyan nga naman tayo Sinungaling ka talaga Title mo, ayaw mong lagyan ng kulay. Walang kulay ang politika. Porque sinasabi ko, yung ganon, inuulit mo na rin dyan, gaya-gaya ka talaga. Kanina. Na syempre ayaw natin na bigyan ng kulay, di ba? Walang kulay ang politika dapat dito pag ito sa mga nangangailangan talaga. At walang kulay ang politika talaga dito pag sa mga nangangailangan talaga. Pero Duterte alay ka na ng Duterte alay. Sobrang sinungaling mo. Walang kulay ang politika, tapos Duterte alay? Tapos Duterte project sa Cebu? Pag gantong mga nangangailangan? My goodness.
na bigyan ng kulay, di ba? Walang kulay ang politika dapat dito pag ito may sa mga nangangailangan talaga. At Di ba? Yan, ganyan sana. No political color ang lahat. Ang kalaban pati is corruption. Gaya-gaya lang kayo dito. Pinoprotektuhan nyo nga yung corruption, kayo mga clear kayo. sa Pangulo, wala talagang kulay. Pero, sa yung reporter na nagtanong sa atin kanina, paano ang sitwasyon, anong relasyon, siya yung Duterte ally or Duterte supporter? Pag kailangan ng tulong, walang kulay-kulay sa Pangulo. Diba? Siya lang talaga. Siya lang ang nagsisinungaling, naglalagay ng kulay, nagpropaganda sa lahat. Goodness. Hindi dapat bigyan ng anumang mali siya o pamumulitika ang mga lugar, especially kung nangangailangan. Di ba? Tapos lalagyan mo, Duterte alay, Cebu Governor Pari 4, dismayado sa Duterte Project sa Cebu. Alam nyo, sabi ni Rachel, gaya-gaya naman siya. Tignan nyo, ganyan naman yan. Meloyap nga yan na meloyap eh. Melayak ito. Kung ano yung sasabihin natin dito, tignan mo, mamaya sasabihin niya na rin yan. Kung ano yung sasabihin ni Kayo, mamaya sasabihin niya na rin yan. Ang nakakadiri dito sa taong ito, yung sinasabi niya, iba dun sa ginagawa niya. At least dito sa atin, dapat wala talagang kulay. Kaaway tayo ng lahat eh. Di ba? Kasi wala tayong kulay eh. Ito, obvious naman na may kulay ka, tapos sasabi mo, dapat walang kulay. Pati ngayon, dapat walang kulay na sinasabi mo, na hindi dapat pupolitikahin dahil nasa lanta ng dilubyo itong Cebu na ito. Ikaw, lalagyan mo ng kulay. Lalagyan mo ng propaganda. Magsisinungaling ka pa. Goodness. Ikaw lang naman gumagawa ng ganyan. Magdadapat-dapat ka, pero hindi na dapat-dapat mo, ikaw lang ang gumagawa. Yung iba, hindi nga nila ginagawa yun. Tapos maghahaloman kayo, mangi-istroman kayo. Na kunwari, yung ibang partido, yung mga Duterte, o kaya yung mga good governance, ang gumagawa ng pagpipinta ng kulay o paninira. Samantalang ikaw ang numero 1 dito. My goodness. Saka naging maganda naman ang relasyon nila ng Pangulo nung unang pumunta ang Pangulo sa Cebu. Sa ating pagkakalaman, nung pumunta nung Nilindol. Tapos bakit mo lalagyan ng ganyan? Kung walang kulay-kulay, why do you need to explain that na maganda yung relasyon nila? Oh my goodness. Binigay lahat ang tulong sa Cebu, mga clear. Binigay. May budget na galing sa OP, may budget na nirelease ng DBM. Alam nyo pa ang nakakalungkot talaga dyan, no? Kaya nga dineclare nila na yung calamity national. Okay? National yung calamity, yung state of emergency. Kahit naman hindi naman national yung state of emergency dapat para matouch nila yung pondo. Tapos ang medyo nakakadiri dyan lalo, no? At hindi lang pala medyo, ang sobrang nakakadiri dyan, mga kabatas natin, puro ayuda lang talaga yung kanilang proyekto. Isipin nyo, mga kabatas natin, this is the cycle that is happening in the Philippines right now. Ang mangyayari, mga kabatas natin, may mangungurakot. Yung flood control na yan. Siyempre, may magugutom, may mamamatayan, may masasalanta ng dilubyo. Ngayon, itong ating gobyerno, mga kabatas natin, yan naman yung kanilang pagkakataon para gamitin ang taxpayers' money, ang pondo ng taong bayan, para magpapogi at magbigay ng ayuda. At tama yung sinabi mo, there's no way. Ayuda plus kupit. Isipin nyo na lang ito, mga kabatas natin, kung inayos sana Flood control. ng administrasyon ang mga proyekto sa flood control,
Hindi mangangailangan ng ayuda Mm-mm. yung mga tao dyan. At saka, mga kabatas natin, no? Hindi sila may ilalagay sa isang vulnerable position na kung saan mapipilitan pa silang magtanaw ng utang na loob. Samantalang biniktima sila ng sarili nilang mga niluklok sa pwesto. So ayun mga kababayan, anong opinion nyo dito sa pahayag ni Attorney Libayan, no? Dito sa kanyang banat kay Claire Castro. Patungkol nga dito sa baha sa Cebu na hindi naman pala ang admin na si former President Duterte ang pinapatamaan ni Governor Barry Cuatro, kundi itong administrasyon dati ni Gwen Garcia, yung dating governor, mga kababayan. So ayun nga, puro lang daw Duterte itong banat ni Claire Castro, puro Duterte, wala daw kulay, pero siya ay tinitirada itong mga Duterte, mga kababayan. So at tinawag pa itong si Claire Castro na sinungaling ka talaga. So antindi nitong banat ni Attorney Libayan, mga kababayan. So ano opinion nyo dito sa pahayag ni Attorney Libayan? Hindi na po natin tatapusin, mga kababayan, masyado na pong mahaba, no? At ayun po, mag-comment kayo, mag-like at mag-share at pa-subscribe din po si batas natin, si Attorney Libayan, mga kababayan. So sa mga bagong pasok, pa-subscribe, mga kababayan, ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.